So, hello. Hi, sir. I am Noelito Kyutalan. I am tasked to answer the question number one for our long quiz this midterm term. So, the question is, consider that the cross-section of a wing is a Clark Y airfoil and set at 5-degree angle of attack. If a normal force to be to the airflow is equal to 115 pounds, and the force parallel to relative wind is equal to 20 pounds. Calculate the magnitude of force perpendicular to the chord of the wing. So, first of all, we will write our given. So, according to that, meron daw tayong 5-degree angle of attack. So, AOA is equal to 5 degrees. And then, according din sa statement, um, normal force to the airflow. So, ano ba yung normal force? It is a force perpendicular dun sa mismong airflow. So, pwede natin sabihin na F, force ng airflow, FA, tapos perpendicular. Ano muna natin? Bigyan muna natin ng variable. So, F sub A, perpendicular, is equal to 115 pounds. And then, merong 20 pounds parallel. So, parallel siya sa airflow. So, bigay tayo FA parallel sa airflow na 20 pounds. So, ito lang yung given na binigay sa atin. So, ang required is to find the force perpendicular to the wing. So, salat na lang tayo dito, F, yung wing, tapos it's perpendicular. So, FW na lang. Or FC, kasi chord nga. FC, tapos perpendicular. Ito yung hinahanap natin. So, before we solve, I would like to first tackle the concept kung paano siya kukunin. So, ito yung relative wind flow. Ito yung wind flow mo. And then, meron daw na 5 degrees angle of attack. So, imagine, this is the chord line. Ayun yung chord line. So, imagine na lang meron dyang chord. So, line na lang para hindi masyadong madaming makikita. So, ito yung chord line natin. So, ito yung angle of attack is 5 degrees. And then, meron ditong reference point kung saan dito nag-a-act lahat ng forces. So, sabi, meron daw parallel sa, ang tawag dito, airflow. So, since, kung ito yung airflow natin, merong parallel dyan na force, which is 20 pounds. And then, perpendicular, normal force to the airflow. Kung ito yung airflow natin, meron daw normal force na to 115 pounds. Etong normal force na yan, kung ito yung ang airfoil natin, kung ito ang airfoil natin, yan, dinrawing ko na para ma-visualize natin. Kung itong airfoil natin, ang 150 na yan is, yan yung tinatawag na lift. So, ang normal force to the airflow is also called the lift. So, sulat natin dito, lift din siya. And then, ang parallel naman sa airflow, ito yung nagdadrag. Ito yung drag na tinatawag. So, F sub A parallel is also called drag. So, ayan. And then, hinahanap natin yung force perpendicular sa chord. So, ito yung chord line natin, meaning perpendicular dapat dyan. Ito yung tinatawag naman na normal force. Yung habaan natin. Ayan, yung normal force. Bukasan natin to. Ayan yung tinatawag na normal force. So, normal force or yung force perpendicular sa chord. Ayan ang hahanapin natin. So,
um, merong formula on getting um, the normal force. So, normal force is actually equal to lift cosine, yung angle of attack, plus drag sine angle of attack. Bakit bakit ito yung formula? So, ito yung kukunin natin. Ang ang normal force ay component ng um, lift tsaka ng drag. So, aside from normal force, actually may actual force pa dyan, pero hindi naman natin kailangan kunin. So, magpo-focus lang tayo sa lift tsaka sa drag. So, ang lift natin, kapag ni-rotate mo siya, aligned doon sa inclined o sa angle of attack, makakakuha ka ng magnitude. So, kung ito ang L mo, pag naglagay ka dito ng straight line, dyan, ito, tong linyang to, ayan ang makukuha dyan. Kasi ito, 5 degrees din yan. Same sa angle of attack. Same angle lang yan. And then, so cosine. So, meaning yung adjacent side ang makukuha. So, etong side na to. Tapos, kapag dating naman dito, so meron na tayong lift cosine angle of attack plus yung drag sine angle of attack. So, eto naman yung drag natin. So, kapag nagguhit ka din ng linya dito from the point, ayan, since eto din is another 5 degrees din yan. So, etong side naman na to, ang kukunin mo. Kasi pag pinlas mo to, dito sa lift cosine angle of attack, makukuha mo yung um, normal force. So, ayan siya. So, same lang yan. So, basically, normal force is equal to lift which is 115 pounds, 15 pounds, cosine 5 degrees plus 20 sine 5 degrees. Napakadali. So, ito-solve lang natin gamit ang scientific calculator. So, 115 cosine 5 plus 20 sine 5. Ayan. Makikita nyo dito, ang sagot ay 116,3055051. So, dito na lang natin isusulat. Lang. Ayan. So, ang normal force or force perpendicular sa chord line is equal to 116.3055051. Store natin, para mas mabilis, store natin sa A. Store natin sa A. Ayan, store natin sa A. So, since ang unit nitong 116 is in pounds, naka-in pound siya. Bakit? Kasi, addition lang naman to. So, since pag pinag-add mo yung variable, yung numerical coefficient lang yung mag-add. So, same pa rin yung variable or yung unit. So, para makuha natin yung SI unit, so, normal force is equal to yung A natin, A, pounds. Ita-times natin siya sa, um, since pounds yan, yung pounds na yan is LBF, in LBF. So, 1 pounds, or LBF, is actually equal to 4.448 newtons. Kasi, ang newtons ay ang SI unit. So, basically, A times 4.448. So, dito lang natin. Alpha, nasub natin sa A times 4.448. Ayan. Wait, na-store ba natin sa A? Ayan. Bali, technically, ito ang sagot. 517 point, sulat na lang natin, is equal to 517.3055051.
3, 2, 6, 8, 8, 6, 8. Anong unit? Of course, Newton na siya. So, technically, this is the answer for question number 1. That's all. Thank you. Yan, thumbs up na. Um, Good afternoon po. I'm Renoa Ashley Lopez and I'll be solving the second problem for our midterm long quiz. So the problem is, consider two flat plates at standard sea level atmospheric condition, one having 6 feet span and 3 feet chord, the other having 9 feet chord, which are placed in different airstreams. The free stream velocity for the smaller plate is 100 feet per second. It is found that the total drag for the two plate is the same. Find the airspeed for the larger plate. Assume full laminar flow for smaller plate and full turbulent at large plate. Show a complete solution. So, may given po tayo, which is yung wingspan for the smaller plate, having been 6 feet, and yung chord po for the smaller plate, which is 3 feet chord. Tapos, yung sa larger plate naman po, ang chord niya is 9 feet. Pero, same lang sila ng wingspan. So, given din po tayo ng velocity for the smaller plate, which is 100 feet per second. So, ang required po natin is yung V2 or yung velocity ng larger plate. So, stated sa problem na ang total drag for the two plate are the same. So, masasabi natin na dfs is equals to dfl. So, i-breakdown natin to. Ang formula for total drag is 1/2 rho v squared surface area times CF or coefficient of drag. So, since ito ang sa smaller plate, ito naman ang sa larger plate. S2 CF2. So, since given na naman na yung sa lahat ng sa smaller plate, ang hinahanap lang natin. So, given din po tayo na sinabi din sa problem na assume full laminar flow for smaller plate and turbulent for the larger plate. So, to do that, i-breakdown po natin further yung formula. So, magiging 1/2 rho surface area squared. Tapos, yung coefficient of drag for laminar flow, which is 1.328 over square root of RE and Reynolds number. Sa kabila naman, na sa larger plate, which is which is turbulent naman, 1/2 rho v squared S1 2, and yung coefficient of drag for turbulent, which is 0.074 over fifth root of Reynolds number. So, ang formula naman po natin for Reynolds number is
square root of rho d chord and over dynamic density. So, solve muna po natin yung uh, Reynolds number for each, for the smaller and the larger plate. So, for the smaller plate, density is 0.023700237 log cube times 100 feet per second, which is yung velocity niya, and then 3 feet for the chord, over dynamic, which is 3.7373 times 10 raised to 7 slug feet per second. So, times 100 by 3 times 10 raised to 7. One natin is 1381.326.163, which isa-store ko po sa A. So, shift star A. So, for the larger plate naman, for the larger, Teka lang. oh, go. Okay na? Kasi naman to camera. Okay, go. For larger plate, 0.002377 log feet cube times V2 and 9 feet for its chord over yung dynamic 73 times 10 7 slug per second. Tatanggalin na pala yung square dito. So, input na po natin siya sa formula dahil missing pa tayo ng V2. So, magiging 1/2 ang density, which is 0.002377 log feet 100 feet per second squared. 6 feet times 3 feet times 0. For laminar, 1.328 over yung square root of Reynolds number po natin. Equate natin siya sa larger plate, which is 1/2 0.002377 log V cube. V2 natin, which is missing 6 feet times 9 feet. Multiplied sa CF for
turbulent, which is 0.074 over fifth root ng 0. Hindi na siya kasya, be. Hindi na kasya. Hindi na siya kasya. So, times V2 times 9 feet over the dynamic density. 7 then is -7. So, kukunin na po muna natin yung buong drag for the smaller plate. So, 1/2 0.377 times 100 squared times 3 times 1.328 divided by 8. So, makukuha po natin yung drag for the smaller plate, which is 2057122 LBF. So, paano nakuha ang LBF? So, ang surface magiging feet squared. Unitless po ang Reynolds number. So, ang breakdown ng slug is LBF S squared over feet cube. So, magiging cancel ang squared and feet. Second, magiging feet squared, S squared. Ang matitira na lang po is yung LBF. So, equate ulit natin siya sa DF ng larger plate. 1/2 0.007 V2 squared 6 feet times 9 feet and CL, which is 0.074 77 times V2 9 3.2. So, to make it easier po, yung ibang values from sa drag ng larger plate is tinranspose ko sa kabila. So, magiging 0.205671222 LPF divided by 1/2 0.00377 log feet cube times 6 feet. Matitira dito is, so, 9 times 0.074 is makuha natin 0.666 multiplied din siya sa V2 squared over yung tama lang, over sa fifth root ng Reynolds number 0.077
V2, 9 feet, 7. So, inputting this po sa calculator, we get 0.2 in A over 1/2 of 0.2377 divided by 6. Kuha po natin is ano ba? 1/2 0. Ano siya na ito? So, 0.205671 divided by 1/2 7796. So, kung nakuha natin 28.841 84855. So, unit po niyan is foot cube over second squared. Dahil yung breakdown nga ng slug is LBF second squared over feet. Cancelled ang LBF. And cancelled din ang feet. Natitira is feet cube and second squared. So, sa kabila naman, 0.666 V2 squared over solve natin 0.002377 multiplied to 9 over 3.73 times 10 raised to negative 7. So, magiging fifth root po siya ng 57241.8591 multiplied sa V2. And dito na po yung part na i-isolate natin yung V2. So, i-rate lang po natin yung problem, which is 28.841.848 divided 8 cube over second squared is equals to 0.666 V2 squared over fifth root 57241.8591 V squared. So, i-isolate na po natin yung V2. So, first step done is i-divide both sides over 0.666 para makancel yung sa other side. And inputting this sa calculator, makukuha natin is 43.30607 432 equals to V2 over fifth root ng 57241.8591 V squared. Yan. So, ang next naman is raise to 5 ng both sides para matanggal ang fifth root ng sa baba. So,
raised to 5 equals to 1, 5 to 3, 1, 5, 4 equals to 2, 5, 2, 5, 9, 1, p sub 2. So, para ma-isolate na, i-multiply na lang both sides by 57241.8591 times 57241.8591 cancel. And makukuha natin is 8.71882271 times 10 raised to 12 p multiply ang exponents. So 2 times 5 is equals to 10 over V2. This would be V9, meaning ina-ninth root natin yung buong equation of both sides para maging V na lang siya. So, ang ninth root ng makukuha natin is 27.40492678 feet per second. So, to convert naman siya into metric, i-multiply lang natin siya over 3.281 feet over 1 meter. So, 5.281. Kuha natin is 8.35. So, 8.35, 2614.076 meters per second. So, ito na po ang V2 ng or velocity ng larger plate. Yun lang. Basta. So, ayan. Good afternoon, everyone. Today, I'm tasked to answer the question number 3, which is derive the Rayleigh's equation starting from the Euler's equation. So, first and foremost, ano nga ba si Euler's equation? Si Euler's equation, ito po siya. dP is equal to negative rho v dv. Ngayon, ano si Rayleigh's equation? Kasi siya yung kailangan natin palabasin. Ito siya. Si PO2 over P1 is equal to the K plus 1 squared M1 squared all over the 4 M1 squared K minus 2 times K minus 1. Yan. Raised to K over K minus 1 multiplied by 2K 2M squared 1K minus K plus 1 all over K plus 1. So, ganyan kahaba yung ating palalabasin. Ito kasing Rayleigh's, ano siya, at point 2 siya, pero at the same time, gagamit ka kasi ng values ng at point 1. Kung makikita natin, point 1 lahat yan. Pero kung makikita nyo dito, yung
pressure niya dito is at point 2. At point 2 na siya. So, kaya siya mahaba. So, ayan. Basically, kailangan natin palabasin yung ganitong formula mismo or yun. So, the first thing that we will do is to isolate the P, the rho. Ilalagay natin siya dito pala. Hindi natin siya i-isolate. Ilalagay natin siya dun sa denominator ng DP. Sorry, nandito po yung nalipad yung mga iba kong papel kasi medyo mahaba. So, ayan. So, divide natin siya both sides by rho. Change in pressure over is equal to negative VdV. Ngayon, meron na tayong negative VdV. Bakit natin in-isolate itong dV over rho? It's because palalabasin natin siyang change in height using the enthalpy. So, ano nga ba ang enthalpy? dQ is equal to dH minus VdP. Yan. So, paano natin siya palalabasin? Alam naman natin na ang volume, ito kasi, babaan natin yung V. Ito kasi, ano to? Specific volume. So, ang specific volume, alam natin na equal siya sa 1 over P. Ayan. Ito, i-assume natin na ang ating dQ is 0. Assume natin siya na 0. So, dH is equal to V dP. Ngayon, kukunin lang natin, lalagay lang natin ito sa 1 over P kay V. dH is equal to dP over rho. So, ito na siya. Ngayon, makukuha na natin to. Substitute lang, dH is equal to negative VdV. Ngayon, puro na tayo ngayon. Integrate na natin siya into the values of 1 to 2. Dahil gano'n naman ang ating ginagamit. Yan. Ngayon, wait lang. Ginamit pala natin si Euler's para mapalabas si sa compressible energy equation. Yeah. Kailangan natin mapalabas si energy equation. Kasi yun yung magiging reference natin para mapalabas yung equations na gagamitin natin para makuha ito. So, yan. Positive na ito. Kasi nilipat pa na natin siya. Ay, hindi meron pa. Joke. So, magiging V2 2 over 2 minus V2 1 over 2. Ito yung negative signs. Ngayon, didistribute lang natin yung negative sign para medyo guminawa ang ating buhay. Ayan. Tapos, i-isolate na natin sila. I mean, pagtatabihin na natin sila dito sa kaparehas nilang number. Ay, nakikita ba? H2 plus V2 2 over square over 2 is equal to V1 plus H1. So, nakikita na natin yung vision. Ngayon, para makuha natin si CP, para mapalabas natin si CP, gagamit tayo ng move natin para magamit. Kasi babagsak ng phone. Gagamit tayo ng equation ng constant pressure with respect to height. So, ito yun. dH is equal to CP dt. So, kung tatanggalin natin itong mga D, magiging H is equal to CP T. Yan na, nakikita nyo na yung CPT. Ngayon, lalagyan na natin yan dito. So, CP T2 plus V2 squared over 2 is equal to CP T1 V21 over 2. Now that we have the energy equation, napalabas na natin siya, kukunin na natin, ayusin na natin siya.
So, kung paano tayo gumamit kapag kinukuha natin yung temperature, ganun din natin siya iti-treat. So, pagsamahin ulit natin, diba? Pinahirapan lang palang pala natin ang buhay. Pero okay lang. And then, isolate na, factor out natin sa T1. Why? Para makakuha ka ng T2 over T1. Tapos, 1/2. B2 minus 2. Yan. Now that we have this one, lilipat natin to. Yung CP, gagawin na natin siyang into K. Diba? Ganyan yan. Yan. KR over K1. K minus 1. Ang value ni CP. Constant pressure. So, substitute lang natin yan dyan. Lagyan natin dito si T1. Ngayon, kailangan kasi natin itong si RT. Mapapunta siya dito. So, gano'n ang ating gagawin. Kailangan niya para makancel natin siya mamaya. So, magiging 1/2. Ayan. Dito na natin i-distribute na natin si RT. Take note, RT1 yan ha. Yan po. Yan. Pagtapos dito, ang gagawin na natin ay kukuha tayo ng values ni V according kay Mach number. Kasi kung makikita nyo dito sa ating pinapalabas, madami siyang Mach number. So, yun. Yun ang kailangan natin. Ngayon, papalabasin natin si Mach number. V is, M, create na lang natin siya na M, is equal to V over A, di ba? Ngayon, kukunin natin si V is equal to MA. Ang A natin is equal to square root of KRT. Pero dahil naka-squared to, A squared din to. So basically, matatanggal na yan. So V squared is equal to M squared KRT. So plug in na lang natin siya. Gagawin natin tong V1. So pa-plug in na lang natin siya. Kaya ito, Mach number 1. Plug in na lang natin siya dito. Why V1? Kasi, para yung T natin, T1 din siya. Meaning, kita po ba? Meaning, makakancel natin si, ito siya. Meaning, makakancel natin si T1 dito sa baba. Yan. Take note, wala po tayong makakancel dito sa kabila. Dito lang. Si RT, makakancel natin. So, magiging ka 1/2 M squared 1K minus V2 squared over RT1. Now that we have this, kukunin na natin, kailangan natin may makuhang V. Sorry po. Saan siya manggagaling? Sa continuity equation. Alam natin ang continuity equation ay ganyan. P1, rho 1 times A1 times V1 is equal to rho 2 A2 V2. Titreat natin si A1 as equal na lang sila. So, magiging rho 1 V1 is equal to P2 V2. Para makuha natin si V2 is equal to rho 1 V1 over 2.
Yan. Ngayon, i-isolate natin to. Magiging siyang V2 is equal to rho 1 over rho 2. Ba't natin in-isolate? Kasi meron tayong value ni V1, which is ito. Yun kasi kayong kailangan pa rin natin. Actually, V1 squared to. So, gagawin na lang natin itong squared. So, may squared din natin. And, now that we have this, plug in na natin siya dito. So, ayan, makakancel natin si RT1. Yan na. So, makakakuha na tayo ng, ay, hindi na nakikita. So, makakakuha na tayo ng 1 half M squared yan. Tapos, ito, dapat natin dalawa. M12K times P rho 1 over rho 2. Ngayon, meron na tayong ganito. Pwede natin, kung makikita nyo, pwede natin itong i-factor out. Pwede natin i-factor out si M12K. Magiging 1 minus rho 1 over rho 2 square. Ngayon, meron na tayo nito. Ito naman, intindihin natin. Si K. Kailangan dito, matira na lang dito sa kabilang side, si T2 over T1 na lang. So, paano yun? Siyempre, multiply natin both sides by K minus 1 over K. So, makakancel to si K minus 1. Cancel. Wala palang makakancel. Makakancel din to si K. So, nilipat lang natin siya sa kabila, basically. Ano? Okay. Nakikita nyo dyan na pwede natin makancel si K. Kasi yung denominator dito, siya rin yung numerator dito. So, yan. Makacancel natin yan. So, pwede natin siyang gawin. Times K minus 1. Yan. Ngayon, meron na tayong ganito. Si T2, tsaka si T1, dahil wala naman, kung makikita nyo, wala naman tayong temperature dito. Hindi din natin siya magagamit. So, basically, papalitan natin siya ng, ano ang nakikita natin dito? Papalitan natin siya ng density. Tsaka ng pressure. Kailangan natin mapalabas si pressure. Yan. So, ang gagawin natin is T2 P. P is equal to rho RT. So, T is equal to P over rho. Ay, hindi pala ito rho. Ganyan. Sorry. Rho R. Yan. So, ganyan lang gagawin natin. So, T2 will be equal to P2 over rho 2R. If you're gonna ask, bakit yung R hindi natin pinapalitan? Kasi hindi naman po siya mapapalitan. I mean, equal lang siya sa parehas na point. So, kaya hindi natin siya nilalabelan ng 1 or 2.
Ay, hindi niyo pala nakikita. Ayan. Ayun. Ito pala, itaas na natin siya. So, para mapadali medyo ang buhay natin. Hmm. Next, ito na. Next paper na ba? So, aayusin lang natin siya. Bali, yung kung makikita nyo dito, yung sa denominator dito, yung denominator dito, yakit natin siya. Denominator dito, bababa natin siya. Gagawin lang natin siyang fraction na malinis. So, malinis. P2 row 1 r over P1 row 2 r. So, minus 1 is equal to m squared minus 1 minus 2 times 1 minus row 1 over 2 squared. Yan. Makakancel natin to. So, mag-leave tayo na P2 over P1 row 1 over row 2 minus 1 into minus 8 squared 1 minus row 1 over row 2 squared. Kung makikita natin, pwede natin itong i-cancel. Tsaka ito. So, paano siya makakancel? Mag-multiply tayo both sides by row 2 over row 1 and row 2 over row 1. Para makancel natin siya. Ito, kahit na-cancel natin siya, may matitira pang isa kasi naka-squared siya. So, magiging P2 over P1. Tapos, itong 1, papalitan na natin siya nito. Yan. Dahil, yan. Para mapadali yung buhay natin. Ito, hindi naman na natin siya kailangan ng lalagyan. Ito ang lalagyan natin. Why? Kasi ito, factor out to. So, basically, kapag dinistribute natin yan, magkakaroon pa rin siya nitong row 2 over row 1. Ayan. Row 2 over row 1 minus row 1 over row 2. Yan. Pagtapos dito, meron na tayong equation na magagamit natin later. So, label natin siya siguro as equation 1. Ngayon, hindi naman to dead end. Pero kailangan pa natin ng isa pang another equation, kagaya nitong sa CP, para makuha natin yung value nito ni P2 over P1. Kasi, kailangan itong si P2 over P1 maging raw siya, maging density, para ma-cancel out natin ang mga bagay-bagay. So, paano yan? Dito na tayo gagamit ng momentum. Momentum equation. So, ano tayo? Mag-ibang number. Ay, mag-ibang papel para dito. Para itutuloy natin itong dito talaga. Gagamitin natin siya later. So, ayan. Walang tayo bagong papel. Tapos, lagay natin yon which is P1 plus row 1 V squared 1 is equal to P2 plus row 2 V2 squared. I-isolate natin. Magiging P1 over minus P2 is equal to P2 over V2 squared minus P1 V2 V1 squared. Ngayon, after nito, kailangan natin may ma-cancel. So, kukunin natin yung value ni row 2. Ayusin nga natin. Gawin natin P2 minus P1 ito. Is equal to P1 over yan. Medyo nalilito. Kukunin natin yung value ni
row 2 para makancel natin si V2. Why? Kasi V1 po ang ating kailangan. Kasi si V1, meron tayong value dito, which is yung ating kinocompute kanina. Yung kinompute kanina, may value natin siya ng nasa Mach number. Siya ipapahid. Ayan. Kaya laging V1. Tsaka, yung kailangan kasi na values natin dito sa Rileys is puro nasa first point. Yan, may kita nyo, naka-Mach number 1 yan. So, ayan. Yung pressure niyan, 1. So, yes. Ngayon, kukunin natin siya by using, ano ulit, rho 1, V1, rho 2, V2. So, rho 2 is equal to rho 1, V1 over V2. So, ayan. Meron na tayong value ni rho. Ngayon, alam natin na ang value natin ng kay V1 is equal kay Mach number. So, ang Mach number natin ay yung value niya na may Mach number is M, hindi pala ko pa, M squared 1 KRT1, excuse me po. Yan na. Tapos, ipa-plug in na natin siya dito. Minus 1 over V2. Ay, wait. Isi-squared pala natin to. Tama mo? Kasi, ang value ni V1 ay naka-squared. Ay, sige. Huwag muna natin to intindihin nga. Sorry, paki-disregard na lang yan. Ito muna yung gagamitin muna natin. P1, V1, V2 squared. Makakancel natin to. Naging P2 minus P1 is equal to rho 1, V2, 1 minus rho 1, V1, V2. Bakit ka pa may V2? Kasi naka-squared siya. And then, after this one, kukunin na natin, or kung makikita nyo, pwede natin tong i-isolate. Si V2, si V1 squared. So, pag in-isolate natin siya, yan, si P1 tsaka si V1 squared. Pag in-isolate natin siya, magiging 1 minus, kulang pa to ng V1 eh. So, V1, tapos, V2 over V1. Tama ba? Tama. 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 Ngayon, ang gagawin naman natin susunod is i-isolate. Kagaya ng ginawa natin dito sa temperature, papalabasin natin yung P2 over P1. Kasi ito yan, no? Ito yung kailangan natin, si P2 over P1. Ngayon, paano yun? I-isolate natin si P1 para magkaroon ka ng P2, ng P2 over P1 minus 1 is equal to rho 1 minus ngayon, pagtapos natin dito, dililipat natin si P1 sa kabila. Yan na. Ngayon,
Pagtapos nun, pwede na natin i-substitute dito kay V1 squared yung value natin kanina, which is yung M squared. M squared. Zero. Pero, pwede kasi natin mapalabas, di ba, na itong si RT is equal siya kay, ito si RT equal siya kay P. Ito yan, di ba? P is equal to K rho RT. Ideal gas constant. Ngayon, kukunin natin si RT lang. Magiging P over rho. So, kaya pwede natin i-substitute siya dito. So, ganun ang gagawin natin. So, substitute natin siya. 1 squared K times P over 1 to. Siyempre, T1 siya. Ngayon, makikita nyo may makakancel tayo. Which is, makakancel natin to si rho 1. Makakancel din natin to si pressure 1. So, matitira tayo na M21K times 1 minus V2 over V1. Ngayon, si V2 over V1, pwede natin siyang gawing density. Dahil wala naman tayong may nakikitang problem sa mga pinagagawa natin, kaya gagawin natin siyang density. Paano? Gagamitin ulit natin yung P1 is equal to P1, V1 is equal to P2, V2. So, V2 over V1 is equal to P1 over P2. Yan. Tapos, etong 1, ilipat na din natin siya dito sa kabila. Para P2 over P1 naman to. So, 1 plus M21K times 1 minus rho 1 rho 2. Yan na. Meron na tayong ganitong value. Ang next step na natin is, ipa-plug in natin siya dito. Yan, meron na tayo nun. So, magiging 1 plus M21K times 1 minus rho 1 over rho 2 minus rho 2 over rho 1 is equal to M21 K minus 1 over 2 multiplied by rho 2 over rho 1 minus rho 1 over rho 2. Para mapadali buhay natin, tayo ay mag-let. Ito lang ang let natin. Let x be rho 2 over rho 1. Yan. So, lahat ng rho 2 over rho 1, gagawin natin x. Lahat ng rho 1 over rho 2, 1 over x. Yan. Para medyo mapadali ang ating buhay. 1 minus 1 over x minus x. Ito pala. Is equal to x minus 1 over x. Ngayon, meron tayong mga x. Tanggalin natin yung mga x natin. Yan. So, divide both, multiply both sides by x para makancel natin to. Cancel natin to. Ito, lalagyan natin to ng x. Ito, hindi na. Bakit? Dahil distributed na yan. So, ang lalagyan natin ng x, yun nasa loob niya mismo. X minus 1, dahil na-cancel na natin, ito magiging x squared. Ito ay, ganoon din, distributed yan siya. Kaya, dito na tayo mag-x. So, x squared minus x, ay minus 1. Ngayon, meron na tayo nito. Pag samasamahin natin lahat ng sa exponents, same exponents. So, magiging x
squared, negative x squared, um, distribute na rin natin. So, magiging negative m to 1 k minus 1 over 2 x squared plus x plus ito m squared kx plus m squared 1 k minus 1 over 2. Dito, pwede na natin i-factor out yung mga x. Yan. Factor out natin magiging x squared times negative 1 minus 1 minus 1 plus x times 1 plus m to 1k. Ito, ang ma-isolate natin dito, c and to 1. So, magiging ito, k minus 1 over 2 minus k is equal to 0. Ito, pwede na natin itong ma-solve by, ito lang, itong side na to. Diba, k minus 1 over k over 2 minus k. Ito, pwede, ito si k, pwede natin siyang iangat, magiging siyang negative 2k minus 1 over 2. So, masagot dyan is negative k minus 1 over 2 sa kanilang lahat. So, plug in natin yan. Over 2 plus x times 1 plus 2 1k plus m to 1 negative k minus 1 over 2 equal to 0. Pwede natin siyang divide both sides by multiply both sides by 2 para makansan itong nasa ibaba. So, magiging siya 2, negative 2. Negative 2. So, para siya maging x squared, maging ano to, positive 2, ay positive 1 plus m to 1 k minus 1 plus 2x 1 plus m to 1k plus m to 1. Ito ay magiging k minus k plus 1 is equal to 0. Ngayon, meron na tayong ganito. Gagawin na natin is ito pala, ito pala ito. Kapag multiply ito. Ito, magiging na siyang gagawin, isa-solve natin siya by using the quadratic equation, which is negative b plus negative b squared minus 4ac over 2a. Yan. Equals natin to sa value ni x. So, ayan. Unahin muna natin itong si b squared. B squared minus 4ac will be equal to 2 times 1 plus 1k squared minus 4 times 2 plus m to 1 k minus 1 times the value of c, which is m to 1 k plus 1. Ngayon, lagyan natin ito ng square root. So, square root of 4 magiging 1 plus 2 1k squared minus 4 times 2 and wala pala itong plus. I-distribute mo pala si hindi, tama. 2 plus 2. Yan, 2 plus 2. Kasi
Meron pa pala dito. So, magiging 2 plus 2 into minus 1 into 1 plus 1 to 1. Ngayon, gagawin natin is tanggalin na natin itong 4. Ang square root ng 4 ay 2. Yan. So, magiging 1 plus 1 to 1 k squared minus 2 minus 2m to 1 k minus 1 multiply multiply ako into 1 k plus. So, i-multiply natin to. Magiging i-expand natin siya. So, we will have dito ng m for 1k squared plus, ito, sa separate paper ako multiply. Kasi daw naman ito multiply. Sige. Plus 2m squared 1k plus 2. Dito naman, magkakaroon tayo ng negative 2m So, ayun, guys, meron pala tayong na-overlook dito. So, ulitin na lang natin siya from the start dito sa base squared. Square root ng base squared minus 1 is equal to 1 by 2 plus 1 ay plus 1 plus 1k squared minus 4 2 plus 2 m to 1 k minus 1 m to 1 k plus 1. Yan. So, ito, di ba, pag in-square mo to, magiging 4. Sige, ulitin yan natin. Sulat natin ng ayos. Minus 4, 2 plus 2, m to 1, k minus 1, m to 1, k plus 1. Pwede na natin itong malabas. Si 4, siya dalawa. Square root niyan is 2. So, ayan. Meron na tayong ganitong equation. Ito, ang gagawin natin, i-multiply na natin siya with each other. So, magigitong 2 times, ito lang naman ang kailangan yan, m to 1, k plus 1. Ito, dito, ang magiging value natin is M14, tapos ang multiplication nitong dalawang to is k squared minus 1. Binomial, alam ko binomial yun. Ngayon, eto, wala pala tong 2, si M. According dito sa ating sagot, wala pala siyang 2. Okay. Patanggalin natin ito. Medyo nakakalito lang po. Pero, ayun. Ngayon, ito, expound natin to. Itong isa. Which is m4 1k squared plus 2m to 1k plus 2 minus expound na rin natin to. So, magiging minus 2m hindi, minus 2 minus 2m to 1 k plus 1
plus na-multiply na natin siya. Dapat may plus na dito. M for 1 k squared minus 1. Ayan. Meron na tayong ganyan. Pwede na natin siyang ma-factor out. Pagsamahin muna natin siya. Plus, k squared minus 2 minus 2 2 plus 2 minus 2 1 plus m or 1. So, magiging, ito pala nagiging. So, magiging m for 1k squared ay m for 1k k squared minus 2 Tama. Minus k squared plus 1. Kasi, itong M4 natin, negative pala to. Dinistribute din pala natin yung negative sign dito. So, hindi ko na-distribute. Pasensya na. Ito magiging plus. Ngayon, ano na tayo yan? Ito din si M plus M2 1 magiging K minus K minus 1. Kakaroon tayo ng plus 1. Kasi plus 2 so, kakaroon tayo na minus natin itong dalawa. And then we will have 2 square root of m for 1 plus 2. Meron pala to, 2. Kaya nagka-plus 1 tayo dito. Ito pala yan, 2mk. 2mk. Kasi 2. Tingnan natin. Ito si 2m1. Kaya may minus 1 pa dito. Yan. So, magiging 2m21 2m21 tapos plus 1. Kasi makakancel ko ito. Yan. And then, here we will have 2 m21 plus 1 squared. Ay, negative pala. So, ayan. Magiging negative. So, ang magkakaroon na tayo ng sagot na, magkakaroon na tayo ng sagot na makakancel tong squared. Magiging 2 times 2m1 minus 1. So, ito ang ating square root ng b squared minus 4ac.
Hindi pa dyan nagtatapos dahil meron pa tayong sa x. Diba? So, kailangan natin siyang i-plug in doon sa ating problem. And, ang next natin ay, diba, negative b plus negative b squared minus 4ac over 4a. So, ang negative b natin is negative b ay 2 times 1 plus m to 1k plus 2 times m to 1 minus 1 all over 4 times ang a natin which is 2 plus m to 1 k minus 1. Yan. Pagtapos nito, makikita natin na pwede tayong um, ay 2 lang pala to, 2a. 2a. Maka-cancel natin to. So, ang matitira is 1 plus m to 1k plus m to 1 all over 2 plus m to 1 m squared 1 k minus 1. Yan na. Ito pala, di ba negative na siya? May negative pa siya dito. Kaya naging positive siya. Kaya siya na-cancel. Okay? Ngayon, meron na tayo nito. And then we can now cancel this. Ayan, makikita nyo, pwede natin siyang cancel. 1 minus 1. So we can have m to 1k plus m to 1 over 2 plus m to 1 k minus 1. Meron na tayo niyan, x natin to, which is equivalent siya sa, nag-let tayo, di ba? P2 over P1. Yung row 2 over row 1. Yan. Ngayon, meron na tayo na to. I-substitute natin siya sa equation natin kanina, which is yung pressure. Ito. Equate natin siya dito. Gagamitin natin yan. 0. Para makuha natin yung equation natin para sa dito sa pressure. So, ayan. Equate natin yan dyan. So, P2 over P1 is equal to 1 plus M1 squared K times 1 minus yung raw natin. Babalik na rin natin to kasi dito P1 over P2. Itong value natin P2 over P1. So, babalik na rin natin 2 plus M squared 1 times K minus 1 all over M squared 1K plus M squared 1. Ayan. So, ano lang natin to, i-expound natin to kasi kailangan meron din dito. Kumbaga, i-express na natin siya. So, magkakaroon to na M21K plus M21 over negative 2 minus, ito, express na rin natin to, negative 2 minus M21K plus M21. M squared 1K plus M squared 1. Makikita natin na makakancel natin dito si i-factor out na lang muna natin siya. Para makita natin mamaya yung gagawin natin. Pero bago natin siya i-factor out, may makakancel tayo dito. Yan. Cancel natin yan. So, magiging 2, M1, 2, M squared 1, minus 2, all over. Ito, i-factor out na natin to. Gawin natin M squared 1. So, magiging K plus 1. Yan. Ito, makakancel natin to. Yan, si M1, si M squared
1. So, magiging 1 plus k times 2m squared 1 minus q all over k minus 1. Ngayon, eto kasi, meron na siya dito pa lang. Kailangan natin si 1 din. So, kailangan pa natin ma-express to si 1. Which is, i-multiply lang naman natin tong k minus 1 dito. Para magka-isa na siyang denominator. So, magiging k minus 1 plus k times 2m to 1 over 2 all over k minus 1. So, ayan, na-express na natin siya. Makita nyo, pwede tayong mag-cancel. Kasi pag pinahaba mo to, magiging siyang k minus 1 plus 2m to 1k minus 2k. So, may kita nyo mga cancel natin kung si isang k. So, magiging 2m to 1k minus k minus 1. K minus 1. Ay, magiging plus pala to. Dito, sorry. Plus pala to si K. Sorry. Mali. Plus pala yan si K plus 1. Ayan o, si K plus 1. Naging minus siya. So, meron na tayong equation natin as pressure. Dalawang pressure. Ngayon, ang gagawin na natin is isa-substitute na natin siya doon sa values natin na kinuha natin kanina dito sa ayan. I-substitute na natin siya dito. So, magiging 2 1k minus k plus 1 over k plus 1 is equal to 1 plus into 1k 1 minus 1 over 2. Yan na. Meron na tayong values dito. Ngayon, ang gagawin na natin is Hello. After natin dito, dahil nakakuha na tayo ng values natin, pwede na natin siyang pumunta dun sa PO2 over P2. Second point. So, ito na tayo. Ito na yung hahanapin natin mismo. Paano natin siya hanapin? At Mach number 2. Yan. At points 2 na tayo. Pero gagawin natin pa rin siyang point 1. So, yan. So, ganyan siya. So, magiging V2, V2. Etong si, A squared, magiging siyang KRT2. Naman na natin yan, makakancel yung square root nila kasi naka-squared na siya. So, etong si V2 over V2, di ba, ganyan yan. Meron tayong ganito. Square to rho, 2, rho, 2. Para V2. So, magiging, kapag kinuha natin si V2, magiging P2 over P1, P1. Which is, meron tayong P1 over P2. So, si let x natin. Diba, meron na tayong na let x. Ito, si P2 over P1. So, ay magiging pala itong P1 over P2. Kasi magiging 1 over x siya. So, magiging V1 over x si V2. So, ito siya. Magiging V1 over x squared is over KRT2. Ngayon, meron na tayong V1 squared na naman. Ito, magiging V1 squared yan, di ba?
So, meron tayong value nun, di ba? Which is yung Mach number natin, T1. Mach number natin, KRT1. All over yung X. Ito, pwede natin ito ibaba dito. X squared KRT2. Ngayon, makakancel na natin ulit si KR. Si T, hindi natin yan makakancel kasi naka T1 to, tas yung sa baba, T2. So, hindi naman yun pwede. Ngayon, ang gagawin natin, i-convert ulit natin siya dun sa ginamit natin kaninang P over rho R. Ganun. So, is equal to M21 P over rho R P1 rho R1 all over X squared P2 rho 2R. Bakit? Para makakuha tayo ulit ng, para makancel na natin si R, tsaka makakuha tayo ng ratio. Tingnan natin. Multiply natin to. Ganun lang din kung paano yung ginawa natin kanina. Tinaas natin yung isa, binaba natin yung isa. P2 rho 1R. Kakancel natin to. Si P2 over P1, di ba, X natin siya. Yun yung nalet na natin siya as X. Saan ba? Ito. X natin si P2 over P1. So, pwede natin siyang gawin ganun. Ngayon, yan na, M21. Pag ginawa nating X to, makakancel yung isang X dito. So, may isa na lang tayong X. Ganito yan, no? M21 over X squared times P1 over P2 X. So, makakancel siya. Magtitira tayong isang X. Tapos, meron tayong P1 over P2. Eh, di ba meron tayong value ni P1 tsaka ni P2? Isa-substitute lang natin yun. Nasaan na yan? Ito yung value natin ng P1 tsaka P2. I-substitute natin siya dito. Pero babalik ta rin natin. Kasi di ba itong value natin P2 over P1. So, M21X times K plus 1 all over 2M21K minus K plus 1. Ito, ang gagawin na natin dito, isa-substitute din natin yung value natin kay X. Di ba meron tayong value ni X, which is ito. Which is equal siya dun sa rho 2 over rho 1. 2, 1, all over, medyo mahaba lang siya. Iaangat na natin siya para hindi na tayo mahirapan. Ito, iaangat na natin siya dito. Yung denominator dito, angat na natin dito sa numerator. Tapos yung numerator, ibababa na natin siya. Kasi re-reciprocate natin siya. Excuse me po. Ngayon, kung makikita nyo, meron tayong makakancel dito. Excuse me po. Bakit tayo may makakancel? Magiging ganito to. Ito kasi si M, 1, 2. Pwede natin ulit siyang i-factor out. M squared 1. Magiging siyang K plus 1. So, nakita niyo na po kung ano yung pwede nating matanggal, which is ito. So, ang final value natin ng Mach number at 2 at the second point is 2 plus M21 ay K minus 1 all over 2M squared 1 K minus K plus 1. Ngayon, ang gagawin na natin, isa-substitute na natin siya sa ganitong value. Paano ba ito? Ano ko siya ititiklop? Ganyan na lang. Which is yung PO2 over P1 is P2 is equal to 1 plus K minus 1 M squared 2 over 2
over k minus 1. Naalala nyo, ito po talaga yung, ang original nito is yung PO over P1 is equal to, tas itong value na to, para makuha natin yung kapag given tayo ng Mach number sa pressure. Para makuha natin yung pressure kapag given tayo ng Mach number. So, ito yung formula na ginagamit natin. Ngayon, isa-substitute lang natin dito yung Mach number sa point na to. So, magiging 1 plus k minus 1. Yung Mach number natin dito, ibababa na din natin sa denominator yung denominator na to. Para hindi na po tayo mahirapan. So, 2 plus m k minus 1 all over 2 times 2 m to 1k minus k plus 1. K over k minus 1. So, distribute lang po natin tong si 2. Tapos, ang gawin natin, pagka-distribute natin dito sa kanya, iaangat na natin siya dito. Para yung denominator niya, lahat, yung denominator natin, ito na. Last, para sa lahat, kahit si 1. So, ganyan is equal to 4 m to 1k minus 2k plus 2. So, ito na siya. Yung denominator natin plus k minus 1 plus m to 1 k minus 1 all over 4 m to 1 minus 2 plus 2 k over k minus 1. Yan. After nito, i-distribute na lang din natin to, papahabain natin para makapag-cancel tayo na mga bagay-bagay. This will become 4 and 1 k minus 2 plus 2. Ito, di-distribute natin plus 2k, tapos bibigyan natin ng k patong m to 1k squared minus m to 1k. Ito lang po yan. Minus, ito na tayo sa 1, minus 2, minus m to 1k, minus, plus. Plus na siya kasi negative to. Tapos negative din to. Plus m to 1. Yan, medyo mahaba na po siya. 4m to 1k minus 2k plus 2. Ngayon, lagyan na po natin ito na k minus 1. May makakancel po tayo dito. Which is, ito, ayan, nakita nyo na. Cancel yan. Ay, hindi pala. Joke lang. Ito pala, magiging 2. Sige, ayusin na nga natin. PO2 over P2 is equal to 4 and 2 1k minus 2k plus 2 plus 2k plus m squared y k squared minus m to 1k minus 2 minus m to 1k plus m to 1 all over 4m to 1k minus 2k plus 2. So, ang makakancel po natin dito is itong 2. Yan. Cancel na tayong 2. Itong 2k. Yan. Tapos, ang mangyayari na po, magiging na siyang 4m21k plus m21k squared. Ito yan. Minus 2m21k kasi ito, pinag-add na po natin siya negative plus negative. Equals negative 2. Plus m21 all over 4m21k minus 2k plus 2. K over k minus 1. Yan. Ngayon, pwede na natin itong i-factor out. Kung makikita ninyo, pwede na natin siyang i-factor out ang M12. So, magiging M12
magiging 4k plus k squared minus 2k plus 1. 4m minus 2k minus 2k plus 2. So, ito na siya. Ito, pwede pa natin pala itong i-factor out ng negative 2k minus 1. Ano ba yung mukha nun? Ayan, di ba? Ngayon, so, yan. So, dito, kung makikita natin, pwede natin itong makancel para ma-factor out natin siya. So, magiging m21 k squared plus 2k plus 1 over 4m squared k minus 2k plus 2. K over k minus 1. Ngayon, ang gagawin na natin is ipa-factor out natin siya para maging kamukha niya na ito. So, para maging kamukha niya ito. Hindi pala nakita. Ito. Yung unang equation natin. So, magiging m12 k plus 1 squared all over 4 m21k minus 2k plus 1. Ayan na. Ngayon, dahil ang kailangan kasi natin dito is P1. So, equal naman siya, P2 over P2 is equal naman siya dito sa P2 over P1. Which is, ito yung pressure natin, or ito yung equation na ginamit natin, or gagamitin natin para yung point natin at 1. So, makakancel natin yan. Magiging PO2 over P1 is equal to, kopyahin lang natin itong si PO2. K over K minus 1. Tapos, yung value natin ng P2 over P1 is meron na, di ba? Which is, ito. Which is, kamukha niya, ito. Yun. So, ang gagawin natin, ipa-plug in na lang natin yan. Multiply yan. Multiplied, ay, hindi pa lang dito. Multiplied by 2m squared 1k minus k plus 1 all over k plus 1. So, ang gusto natin, ito ang lumabas. Tapos, ang gusto nating palabasin ay ito. Pakita ko lang. Ganyan. So, di ba magkamukha naman sila? Na iba lang yung placement. So, ito siya. Ito. So, yun lang po para dito sa derivation ng Rayleigh's equation galing sa Euler's equation. So, ayun lang po. Thank you.